Ang Bait Montag Singsin. Bawat araw na kasama ka ay dapat ipagdiwang. Tagay. Palaging mabait si Chanan sa akin. Hindi ko pwedeng saktan siya dahil kay Ginoong Qin. Xing. Medyo nahihilo ako. Dalhin kita sa sopa para magpahinga. Hahaha, Boss Liu. Kayo na po ang bahala kay Wensing ngayong gabi, ang pangako ninyo sa akin. Sure. Huwag kang mag-alala, pag nasahapan ako ngayong gabi. Bukas promotado ka na. Binibining Vin. Hindi na ako magpapakumbaba. Ako na ang bahala sa pinto, Boss Liu. Kuti. Nandito na ako. Kayo. Anong ginagawa mo? Alam Montag ba kung sino ako? Alamin kung ano ang nangyari. Sige. Bakit ang sakit ng ulo ko? Bakit ka nandito? Hindi, bakit ako nandito? Bastos ka. Tahimik. Sabi nila mabuti kang tao. Akala ko nagkakamali ako sa'yo. Pero ganito pala ang paraan mo. Totoo, hindi ako mabuting tao. Pero hindi ko pinipilit ang babae. Kung hindi mo ako pinagpalit ng damit, ako ba ang nagpalit? MS, Vin, nakakamali ka kay Ken. Ako ang naghubad ng damit mo, kagabi nasusuka ka at pawis na pawis. At maraming pawis. Ngayon malinis na lahat. Salamat, Boss King. Magpalit ka ng damit at lumabas. Chanan. Boss King. Ginawa mo ito sa boyfriend ko. Wala kang binigay na pagpipilian. Ito ba ang sinasabi mo? Hindi mo pinipilit ang babae. Xingsin, tulong Montag ako. Boss King. Chanan. Wag na, tatawag ako ng pulis. Huvak. Sinsin, hindi ko dapat ibenta sa matandang lalaki. Hindi kita dapat binigyan ng gamot. Hindi ko naulitin. Anong sinasabi mo? Hindi kita dapat binigyan ng gamot, hindi dapat ibenta sa matandang lalaki. Pero hindi rin ako ang dapat sisihin, girlfriend kita. Ayaw mo akong hawakan.
Hinampas Montag ako? Nagtiwala ako sa'yo. Ibinenta mo ako sa iba. Gusto kitang patayin. Huwag mong subukan. Sinsin huwag, alam kong mali ako. Ksin. Alam kong mali. Ksin alam kong mali ako. Mali ako. Alam kong mali sinsin, huwag. Ksin, alam kong mahal Montag PRin ako. Alam ka o. Kinye. Salamat pero hindi ko rin siya patatawarin na dumihan ang kamay ko. Gusto ko lang makipaghiwalay sa kanya ngayon. Pakiusap Kinye, palayain mo siya. Baka hindi mo alam. Ang aking patakaran, Ang sinumang lumabag kay Kinye ay dapat parusahan. Kinye hindi siya mabuting tao, pero kayo. Ayokong madumihan ang inyong kamay ng kanyang maruming dugo. Kinye, alam ko. Kayo ay isang mabuting tao na malinaw ang pag-ibig at pagkamuhi. Hindi na kailangang dahil sa isang taong ganito. Maging isang mansa sa inyong buhay. Kinye, lumabag siya. Sumunod kay Kinye na maraming taon. Pero ngayon ko lang siya nakita na napakabait. Dahil lang sa sinabi ng babaeng iyon. Anong babaeng iyon? Iyon ang magiging asawa. Hatakin, oo. Kinye. Paumanhin. Noon ay napakapusok ko. Lagi kitang hindi naiintindihan. Leland, medyo pusok na. Kinye, kagabi wala akong malay. Hindi sinasadya paumanhin. Tutulungan kitang maglagay ng gamot. Kinye, sa iyong katayuan, maraming gustong maging asawa mo. Bakit ako? Dahil ikaw ay natatangi. Natatangi. Hoy, Wen, ito ay sopas na manok na may red dates at ginseng. Ito ay special na ipinagawa ni Kinye para sa inyo. Ang sopas na ito ay napakabuti para sa dugo at enerhiya. Kailangan mong gumaling agad para makapagbigay ka agad ng supling kay Kinye. Hindi naman kailangang magmadali. Kailangang magmadali, espesyal ang kapalaran ni Kinye. At may malubhang sakit sa puso, sinuri na ng mga eksperto at master. Sinasabing hindi siya mabubuhay ng 30, 29 na siya ngayon. Pero salamat sa langit, nakita ka ni Kinye. Ang gintong dugo at ang biyaya ng langit sa mundong ito. Tanging ikaw lamang ang maaring magbigay ng anak kay Kinye.
Sa oras na yon, hindi lamang ang lahi ng pamilya Pin ang magpapatuloy, kundi ganap ring gagaling ang sakit sa puso ni Kinye. Ah, kaya pala ito ang kanyang sinasabing walang katulad. Pero mabait si Kinye. Hindi dapat siya mamatay ng maaga. Huwag kang mag-alala, Tsingtsin. Inayos na ni Kinye ang lahat para sa akin. Pinakamahusay na mga doktor at alaga, at pinakamahusay na gamot ang ibinigay sa akin. Mabait si Kinye. Niligtas niya ang buhay naming maglola. Sa hinaharap, dapat tayong magpasalamat ng lubos sa kanya. Ang gintong dugo at ang biyaya ng langit, sa mundong ito tanging ikaw lamang ang maaring magbigay ng anak kay Kinye, at ganap na gagaling ang sakit sa puso ni Pinye. Huwag kang mag-alala, Lola. Sisikapin kong magpasalamat ng maayos kay Kinye. Sabi ni President Wu, kapag nagtagumpay ang pagbubuntis ni Miss Wen, gagaling ang iyong sakit sa puso, at magiging mapayapa at masaya ang iyong buhay. Pero, Sabihin mo, ang katawan ni Miss Wen ay lalong hihina. Pagkapanganak, siya ay mamamatay dahil sa pagkahapon ng dugo at enerhiya. Mamamatay. kung gayon bigyan siya ng isang magandang lugar sa sementeryo. Doblehin ang tulong pinansyal. Sige. Kinye, napirmahan ko na ang kasunduan sa kasal. Ipapadala ko agad ang pera kay Miss Wen. Sandali lang. May iba pa kayong hiling, Miss Wen? Sabihin nyo lang. Kinye, kung kailangan talaga nating magpakasal, ayaw ko ng pera. O anumang material na kompensasyon, ang kasal ay sagrado. Kahit na wala tayong pinagsamang damdamin. Ngunit sisikapin kong maging isang mabuting asawa. Mukhang mahilig si Miss Wen sa mga fairy tale. Kung gayon, ang lahat ng kanyang mga bagay ay dapat gawing parang fairy tale. Sige. Paano gawing fairy tale ang sementeryo? Kinye, basta't sama-sama natin pagyamanin ang ating pagsasama. Naniniwala ako na ang isang magandang pagsasama ay higit pa sa isang fairy tale. Siyempre, kung sa hinaharap ay wala ka pa ring nararamdaman para sa akin, maaari tayong mag-diborsyo anumang oras. Hindi kita pipilitin. Lanan. Miss Wen, ito po ang inyong package. Dito na lang po, salamat. Damit na panglibing. Gusto Montag? Espesyal kong ipinagawa ito para sa'yo. Isang probinsyanong hampas lupa lang ang katulad mo. Hindi ka pa nakakasuot ng gantong kayamanang damit, di ba? Sino ka ba? Bakit mo ako sinasamaan? Zina Zaman? Gano Naibo?
Ayon kay Director Wu, kapag nagtagumpay si MS, when na mag-umpisa, gagaling ang iyong sakit sa puso. Pero, Sabi, pagkapanganak niya, mamamatay siya dahil sa pagkahapon ng dugo. di pumili na lang tayo ng magandang puntod para sa kanya. Ikaw lang ang pwedeng magkaanak para kay Kin. Pumili ng magandang puntod. Golden blood at celestial destiny. Mamamatay siya dahil sa pagkahapon. NG dugo. Hindi mo ba naisip sa estado at posisyon ni Lee? Bakit siya magpapakasal sa isang probinsyana tulad mo? Tingnan mo ang itsura mo. Buong katawan mo. Amoy pobre. Hindi ako naniniwala. Endless, mukha kang mayaman. Pero puno ng butas ang sinasabi mo. Mukhang may sayad ka. Totoo ang video. Pero peke ang boses, ikaw ang nag-dub. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Kung totoo ang sinabi ni Kin sa video, hindi niya kailangang magpakulo ng gulo. Kung kailangan niya ang buhay ko para sa kanya, o kunin ang dugo ko para gumaling siya. Maraming paraan si Kin para patayin ako. Pero hindi niya ginawa. Kahit na ako ang gamot, iba ang nagsabi sa akin. Para hindi ako mag-alala. Hindi lang siya nagpakasal sa akin, nangako pa siyang pagbutihin ang aming pagsasama. Talagang tanga kang probinsyana. Kung wala lang silang mapapala sa'yo. Isang daga sa kanal ang katulad mo. Mi hindi ka lilingunin ni Kin. Pwede mo akong hamakin pero huwag mong siraan ang pangalan ng asawa ko. Tigil. Lai, sinaktan niya ako. Humihingi ako ng tawad. Hindi ka gusto ni Brother Lee. Ikaw, humingi ka ng tawad sa asawa ko. Brother Lai, gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Pasensya na. Peke ang video, di ba? Oo. Peke, ako ang nagdo. Mali ako. Okay lang. Pero itong damit, hindi bagay sa akin, kunin mo. Isuot mo na lang. Babae, hindi kita patatawarin. Ang Brother Lee ay akin at ang akin lamang. Hulaan ko. Siguro manliligaw mo siya, pero wag kang mag-alala. Hindi ako madaling lokohin. Pero yung bagay na yun, baka kailangan ko pa ng kaunting oras. Bahala ka. Galit ba siya? Na naman, usapang buhay ito. Kahit sino may inip. Wengxin, kailangan mong magsumikap. Hayop kang bata ka. Ano ang ginagawa ninyo dito? May pera pang ospital at gamot. Wala namang pambili ng bahay at pang-asawa para kay Daba. Ilabas mo ang pera. Wala na talaga kaming pera. Lahat ito ay nakaayos sa pamamagitan ng Master Pen. Kinyi, ang pinakamayamang tao sa Shout City. Bakit gusto niya makatulong sa iyo? Ano pa ba? Siguradong dahil sa hayop na bata na to. Nakipagaling sa iba. Hindi totoo yan. Kung hindi ngayon, sa susunod na lang. Ano pa ang halaga mo kundi ang mukha at katawan mo? Ikaf. Ksin. Totoo ba ang sinasabi niya? Lola, wala akong Master King. Siya ay isang magandang tao. Kung mabait siya, sabihin mo bayaan niya ang sasakyan. At bahay ng kapatid mo, mga ilang milyon lang naman. Panaginip mo iyan. Hayop ka, pinanganak kita at pinalaki.
Humihingi lang ako ng pera. Anong problema? Kung hindi mo ibibigay ngayon, papatayin kita. Ikaf. Wala ako, kahit meron, hindi ko ibibigay sa'yo. Tara, bumaba tayo at kunin ang pera. Bitawan mo si Tsinsin. Umalis ka. Lola, Ikaf. Xen. Tumakbo ka na. Bilisan Montag. Lola, tibayan mo. Tatawag ako ng doktor. Anong ginagawa mo? Alice, kunin mo ang pera. Lola! Lola! Ah, si Chinga pala. Kin, bakit ka nandito? Ang asawa ko, inapi. Dapat ba akong hindi pumunta? Kin, sobrang emosyon lang ang lola. Kailangan lang ng pahinga, pero sa hinahara, hindi na dapat ma-stress pa. Oy, In. Kin, nagkamali kami. Karapat-dapat kaming mamatay. Patawarin mo na kami. Tang, asawa na ngayon ng Pin ang anak mo. Kaya ngayon, tayo na ang Pin. Tunay na biyenan. Wala namang biyenan na humihingi ng tawad sa manugang. Bitawan mo ako. Kin, dahil ikaw at ang anak ko ay naging mag-asawa na, hindi ko na ito pagtatalunan. Pero, kailangan mong bayaran ang dowry. Magkano? 1. Mali. 20 milyon. Huwag niyo silang bigyan. Hindi naman tutol si Pin, huwag kang magpakapal. Mula noong bata ako, ang laging iniintindi niyo ay si Kuya. Hindi iniisip kung paano ako ibebenta. Ay kung paano ako ipapakasal bilang child bride. Ni isang araw, hindi niyo naging tunay na magulang. Kung hindi dahil kay Lola, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Anong mukha ang meron kayo para humingi ng malaking dowry? Dowry, Tsin, kami ang nagbigay sa iyo ng buhay. si Lola rin ang nagbigay sa'yo ng buhay. Bakit ikaw sa kanyang pamahal isang araw? Ikaf, Pin, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa society. Kahit ano pa ang sabihin. Hindi ka magbabayad kahit piso para lang makapag-asawa? Kung kumalat yan, hindi maganda ang sasabihin sa'yo. Tama. Pero ayon sa tuntunin ng pamilya Kim, ang asawa ang masusunod pagkatapos ng kasal. Kaya kung magkano o kung magbibigay man, ang asawa ang magdedesisyon. Hindi ako magbibigay kahit piso. walong haya. Kami ang tunay mong magulang. Walang utang na loob ka, hindi mo pinagmamalasakitan ang iyong mga magulang. Mamamatay kang masama. Kung mamamatay man, kayo ang mauna. Sa loob ng maraming taon. Paano ninyo itrato si Lola? Nakikita iyon ng Diyos. Papatayin kita. Bitawan ang asawa ko. Itapon ng malayo. Huwag nang magpakita sa harap ni Mrs. Ito ay pang pinapatay niyo kami. Xinxin, ako ang Lola Montag. Ang tanging anak na lalaki. Kung may mangyari man sa akin, malulungkot ang lola mo. Nga, tama. Sinabi din ng doktor na hindi siya dapat ma-stress. Patawarin niyo na kami sa pagkakataong ito. Pangako namin, hindi na kami magpapakita. Ginoong Kin ang bagay na ito. Pwede bang ako na ang bahala? Gusto kong pirmahan niyo ang cutting ties agreement. Mula ngayon, ako at si Lola ay wala nang kinalaman sa inyo. Gusto niyo akong gawing walang utang na loob? Hindi, Veda. Gusto mong hindi kami paglingkuran? Panaginip lang yan. Sige na nga. Yung huling sinabi ni Ginoong Kin na itapon ng malayo. Saan ba nila itinapon? Naalala ko na. Itinapon sa dagat para pakainin sa pating walang naiwang labi. Huwag mo kaming takutin. Ay naku, totoo ang sinasabi niya. Kilala si Ginoong Kin sa pagiging walang awa. Ang lahat ng nakagali sa kanya, walang naging maganda ang kinahinatnan. Binigyan na kayo ng pagkakataon. Kung ayaw niyo pumirma, wag na.
Huvak, Huvak. Pipirma kami. Mula ngayon, wag nang lumapit kay Lola. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Nakatipid ako ng 20 milyon dahil sa'yo. Ang Ginoo talaga, alam niyang ginagamit ko lang ang pangalan niya. Pero hindi niya ako inilantad at pinasalamatan pa ako. Xin Xin. Nandito ako, Lola. Lola, matagal ko nang gustong magpasalamat sa iyo ng personal. Tara na. Xin Xin. Zeno ito? Lola, siya po si Ginoong Kin. Ha? At siya rin ang asawa ko ngayon. Mabuti. Ayaw ni Ginoong Kin na makipag-ugnayan sa iba. Kahit kamay ni Lola ay hindi niya hinahawakan. Ginong Kin. Tawagin mo na lang akong Kinli. Kinli, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. At para kay Tsinsin. Bilang lola niya, alam kong mabuti ang apo ko. Siya ay mabait, masunurin at masipag. At may magandang panlasa. Lola, Bagay kayong dalawa. Sa hinaharap, kung ikaw ang mag-alaga sa kanya, panatag na ako. Aalagaan ko siya. Siege. Xin Xin. Pagod na ako, gusto kong magpahinga. CJ, Ang mga libingan na ito ay nasa tabi ng bundok at ilog. Napakagandang lokasyon. Alin sa mga ito ang pipiliin mo para sa iyong asawa? paumanhin, nag-aabala ba ako sa inyo? Walang problema. Kung may gusto kang itanong, tanong mo lang. Yun nga. Iunat mo ang kamay mo. Kaliwang kamay. Para sa iyo. Para kang buwan sa langit. Maraming tao ang sumusunod sa iyo. Pero ayokong maging bituin na nagbibigay liwanag. Gusto kong samahan ka palagi maging iyong bantay. Ito ay gawa ko lang, medyo magaspang. Kung hindi mo gusto, ibalik mo na lang sa akin. Ang gwapo, noo, kilay, ilong. Paano siya naging napakagwapo? Ano ba ang meron sa kanya? Habang lalo akong lumalapit sa kanya, lalo akong nagiging kalmado. Takot silang lahat sa kanya, sinasabi nilang malupit siya, pero hindi naman. Pero hindi siya nagpapaliwanag. Isang pilak na singsing, ibinigay na nga, gusto mo pang bawiin. Ang singsing na ito, dapat sana ay para sa isang design competition. Pero ngayon, mas may saysay ito bilang regalo sa kasal. Malinis at tapat ang kanyang mga mata, hindi ito peke. Kinye, kanina ay tumanggi ako dahil natakot ako. Hindi ko agad naisip. Lumabas ka. Takot ka naman sa akin, bakit mo pa ako tinulungan? Hindi ka ba natatakot na masaktan kita?
Ito naman ay tungkulin ko bilang asawa. At isuot mo ang aking singsing. Ibig sabihin hindi mo ako kinamumuhian. Siguro iniisip niyang hindi pa ako handa. Ayaw niya akong pilitin. Master Chin, hindi na pwedeng patagalin pa ang kalagayan ninyo. Kailangan nang makipagtalik kay Mrs. Gusto kong mabuhay din si Miss Wen. Imposible yan. Hindi kita pinag-uusapan, kailangan siyang mabuhay. Patuloy ang pag-develop ng gamot natin. Pero hindi na kayo pwedeng maghintay pa. Baka pwedeng unahin muna nating iligtas kayo ni Miss Wen. Pagkatapos, hahanap tayo ng paraan para iligtas si Miss Wen. Tsingtsin, hindi ba't matagal ka ng handa? Bakit bigla ka na lang umatras sa kompetisyon? Kasi ginawa ko ng aktwal na produkto ang disenyo ko. At ibinigay ko sa isang napaka-importanting tao. Sino, tong importante? Boyfriend mo? Basta ito ay para sa amin lang, walang katulad. Kamusta kayong lahat? Ito ang aking obra na ipinapakita ko sa inyo ngayon. Wow, ang ganda. Simple pero eleganteng kakaiba. Talagang nakakabilib. Isa ito sa pinakamagandang obra na nakita ko sa ngayon. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Ito ang disenyo ko. Paano mo ito nagamit sa kompetisyon? Panggongopia. Anong nangyayari? Ano ba ginagawa ng mga taga-check? Wensin, magkasama lang tayo sa dorm, mabait lang ako. Pinakita ko lang sa'yo ang disenyo ko. Paano naging sayo na? Ito ang disenyo ko. Kung sayo, bakit hindi mo dinala sa competition? Mukhang gusto mo lang makita na manalo ang obra ko. At sinasadya mong guluhin para makuha mo. Anong nangyayari? Mga estudyante ba ito ng paaralang ito? You, walang hiya. Nasaan ang mga guard? Dalian nyo at alisin ang taong ito. Ilabas Nuozia. May original akong hand-drawn na sketch. Bakit nawala? Wala ka, pero meron ako. Ito ang sa akin. Walang hiya, may ebidensya na nagsisinungaling ka pa, guard. Bilis, ilabas Nuozia. Kung gayon, bakit may aktwal akong singsing na ganito? Talagang pareho sa disenyo, mas kapani-paniwala ang aktwal na produkto. Kung ganon, sa aktwal na produkto ako. Huwag kayong maniwala sa kanya, dati ko nang ipinakita sa kanya. Ang disenyo ko, ninakaw niya ito. Mas naniniwala ako sa posibilidad na ito. Kung hindi, bakit hindi niya? Dinala sa kompetisyon ang magandang obra na ito. Itinatago lang. Hindi ba't dahil kinopya niya at takot siyang malaman? Sa tingin ka o. Ang ganitong estudyante ay hindi dapat maging bahagi ng Universidad ng Sud. Palayasin nyo siya agad. Palayasin. Si Pinye, ang pinakamalaking donor ng paaralan. Naniniwala ka bang ako mismo ang nagdisenyo nito? Inye, bakit hindi ka nagpaalam na dating ka? Sana nasagit kami para salubungin ka. Ito ang singsing na regalo sa akin ng aking asawa na si Wensin bilang kasal. Siya mismo ang nagdisenyo at gumawa nito bilang tanda ng aming pagmamahalan. Sinasabi niyong kinopya lang niya ito sa iba. Ang ganda naman ng dalawang singsing na ito kapag magkasama. Hindi lang singsing, hindi ba bagay na bagay si Pinye at ang kanyang asawa? Tama ba? Hindi ko alain na si Wensin pala. Ang asawa ni Kinyi, ang low-key naman niya. Sabihin mo ang totoo, kung magsisinungaling ka. Alam mo ang mga kahihinatnan. Pasensya na't singsing, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Magkaibigan pa rin tayo, di ba? Ninakaw mo ang aking likha. At pinangalanan mo ito bilang sarili mo para sumali sa paligsahan. Ganito mo ba tratuhin ang isang kaibigan? Ako lang, gusto ko lang talaga ang iyong gawa. Ayokong makita itong mabaon sa limot. Kaya pinahiya mo ako sa harap ng lahat. At pinagbabantaan mo pa ako. Sage, bagbugin natin siya. Naloko tayo. Kaya nakamali tayo kay Emaraskin. Palayasin ang plagyaris sa paalan. Palayasin sa paaralan. Huwag, ksin. Mrs. Kin kanan gayon,
Mabait ka naman. Huwag mo na akong pansinin, okay? Gusto mo pang i-guilt trip ako? Sasabihin ko sa iyo. Kahit hindi dumating si Ali ngayon, may paraan ako. Para patunayan na ako ang gumuhit ng disenyong ito. Akala mo perpekto, pero puno ng butas ang plano mo. Noong dinisenyo ko ang singsing na ito, ginamit ko ang initials namin ni Ali bilang marka. Ang galing ng ideya ni MRS Kin. Dalhin niyo siya palabas, tanggalin agad sa trabaho, at mula ngayon, huwag nang makapasok sa mundo ng disenyo. Kinyi at MRS Kin, okay na ba ang desisyong ito? Dodoblehin ang donasyon sa susunod na quarter, lahat sa ngalan ni Ilrakin. Sige. Sabihin mo sa akin, bakit ba tuwing may peligro ako, laging nandyan ka? May iis ka ba sa akin? Mr. Chin. Nasa paralan po si MRS, gabi na po siya uwi. Sa susunod, kapag wala siya, huwag na kayong maghanda ng hapunan ko. Opo, kapag wala si MRS, hindi makakakain si Kinyi. Mukhang kailangan kong mas madalas na ipastay si Mrs. sa bahay. Pupunta ba tayon gayon SA Suho University? Taon-taon, nagdodonate ka ng milyon-milyon sa Suho University para sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga guro at estudyante. Ngayon, nagpapalawak sila ng kanilang cafeteria. Noong nakaraan lang, nag-invite ang presidente para bisitahin at tikman ito. Dapat na nating puntahan yon. Talagang inaalagaan ni Kin ang kanyang misis. Huwag kang magalit. Biro lang, alam ko. Talagang magkakonekta ang ating mga puso. Alam mong nasa panganib ako. Kaya ka pumunta para iligtas ako, di ba? Parang hindi mo naman ako kailangan. Talagang kailangan kita. Tingnan mo, ngayon kapag nakita tayo, umiiwas sila. Ngayon, ako na kaya ang fox at ikaw ang tiger. Yung nangyari ngayon, naging trending. May epekto kaya ito sa kumpanya mo? Akala mo ba ganoon kalaki ang impluensya mo? Pwede ko bang gawing wallpaper at lock screen ang litratong ito? Gawin kong wallpaper at lock screen. Bata, Ikaw yung bagong asawa ni Kinli, yung probinsyana. Iniimbita ka ni Kin Matriarch, sumama ka sa amin. Hindi kita kilala. Kausin, kahit anong dahilan mo sa paghahanap kay Mrs., hintayin mo muna na bumalik si Kim mula sa bus na strip. Tumigil ka. Ngayon, trending ang lahat. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa kumpanya? Ngayon, alam na ng buong mundo na ikinasal na ang kuya ko. Hindi ba dapat pumunta ang hipag sa ancestral house para magmano sa mga nakatatanda? Ito. Pupunta ako. Sobrang bait ni Ali sa akin. Hindi ko pwedeng sirain ang karir niya. Lalo na't huwag magalit ang mga nakatatanda sa kanyang paggalang. Sige, tara na. Assistant Jiang. Si Mrs. dinala ng pinsan sa old house. bumalik tayo. Kin. Importante ang meeting na ito para sa kumpanya. Kung ma-miss natin ito, maghihintay tayo ng 5 taon. Ilang 5 taon pa ba ang meron ang kumpanya? Bumalik tayo. Ito ang lola ni Ali. Hello po, lola. Zino kabi a para maki Klaus agat? Akala mo ba dahil nakatulog ka sa kama ni Ali, pwede ka nang pumasok sa pamilya Kin? Ang pamilya Kin ay hindi shelter para sa mga stray na pusa at aso. Kasal na kami ni Ali.
Ipapakita namin sa inyo ang aming kaligayahan. Ikaw na mahirap, karapat-dapat ka ba? Alam mo ba ang tawag dito? Sa hirap ng buhay, nagiging salbahe ang tao. Kapag mahirap, matapang at walang hiya. Kung determinado ka talaga, ipakita mo sa amin ang iyong sinseridad. Lahat ng nandito ay mga nakatatanda sa angkan ng pin. Kung gusto mong pumasok, magmano ka muna ng 100 beses. Kasi nabing lumuhod ka. Tinggi ka, ah? Ayaw mo bang pakasalan ang kuya ko? CJ, magmamano ako. Lakazan Montag. Tama na. Si Ali ang nag-iisang tagapagmana ng angkan namin. Ang ika-negatibo, labing siyang na henerasyon ng aming angkan. Kung hindi niya kaya ang hirap na ito, paano siya magiging ina ng aming angkan? Paano siya magiging mabuting asawa ni Ali? Lolo Kin. Nakuha na ang footage ng CCTV sa probinsya. Lolo Kin. Inatake ka na naman. Umiko. Sa ospital. Sa lumang bahay. Isa mo. Opo. Bumalik tayo sa lumang bahay sa pinakamabilis na paan. Grabe ang pagmamahal ni Lolo Kin kay Mrs. Ay sarili niyang kalusugan, pinabayaan niya. Hindi kaya maapektuhan ang treatment plan? Salbahe ka, ang lakas ng katawan mo. Kaya mo palang iligtas ang may sakit na yon. Mabuti. Nakita namin ang sinseridad mo. Ngayon, Ipakita mo naman ang kakayahan mo. Kung gusto mong maging ina ng angkan namin, ang una mong dapat matutunan ay ang pagtutuos. Panahon na ng computer, wala nang kabataan ang marunong nito. Tingnan natin kung paano mo ito malalampasan. Lumuhod ka. Are, Ang bagal Montag. Walang kwenta. Tigilan mo yan. Lola, kayo ang nag-utos na mag-asawa ko. Para lang ba siyang dalahin dito? At pag malupitan nyo, Para lang naman sa ikabubuti mo. Alay. Tunay ang pagmamahal niya sa iyo. ang mga ko, kailanman hindi kailangan ng pahintulot ninyo. Kayo ngayon, ang bawat hampas na inyong ibinagsak sa aking asawa, ay babalik sa inyo ng libu-libong beses. Ali. Okay lang. Ang tanga mo. Kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong asawa, paano ako may tuturing na mabuti at mabait na tao ayon sa iyo? Ali, huwag kang walang utang na loob. Ang ginagawa namin ay para sa iyong kabutihan, para subukan siya. Ang ganitong klaseng probinsya nang walang pinag-aralan. Tumigil ka. Ang mga bagay ng pamilya Kim. Kailan naging karapatan ninyong mga dayuhan ang makialam? Ano ang balak Montag? Alin sa mga kamay mo ang humawak sa kanya? Nanay, Lola, tulungan ninyo ako. Alay. Gusto mo bang patayin ang matandang ito? Kahit na magdalamhati ang pamilya Kim ngayon, ipaglalaban ko ang hustisya para sa aking asawa. Ikaw ba ang kikilos? O ako? Ali, ako ang iyong tiyahin. Ako ang iyong nakatatanda. Sino ang hindi nakakaalam na ako si Kinli walang puso? Walang paggalang sa nakatatanda. Ngayon, ang pagmamakaawa ng iyong asawa. Hindi ako humihingi ng marami. 10 beses na kabayaran. Kinli, ang cute-cute mo. Ali. Sige na.
ang iyong pagiging rebelde, ang mga ninuno ng pamilya Pin. Hindi ka patatawarin, ito ang batas ng mga ninuno. Kung ganon, wag na lang akong tawagin Kin. Alay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ikaw ang tanging tagapagmana. Nang ika-negatibo, 19 na henerasyon ng pamilya Kin. Kung ang pamilya Kin ay magpapatuloy sa ganitong makaluma at malupit na paraan ng pagpaparami. Tapusin na natin ito sa akin para hindi na madamay ang iba. Ikaf. Ang batas ng mga ninuno ng Kin. Ang magtatakwil sa pamilya ay dapat lumakad ng walang sapin sa mga baga. Ikaf. Kaya Montag BA. Kailan ako hindi natakot? Pwede kang hindi matakot, pero siya. Siya ngayon ang iyong asawa, ang manugang ng pamilya Pin. Gusto mo bang magtakwil sa pamilya? Kailangan niyang sumama sa iyo. Ikaw. Ali. Ngayon, mag-asawa na tayo kahit anong hirap ang dumating. Sasamahan kita. Hindi ako takot. CJ. Ali, huwag kang magmatigas. Kin, ang iyong kalusugan. Tumabi ka. Takot ka ba? Hindi mo alam, noong bata pa ako, nagtrabaho na ako sa bukid. Ang kalyo sa talampakan ko ay mas makapal pa sa swelas ng sapatos. Panoorin mo. Gusto mong buhatin ako, hindi pwede. Mahina ka na nga, dadagdagan mo pa ng bigat ko. Lalo kang lulubog at mas masasaktan, Ali. Ihulog mo ako, tapak ka sa mga bakas ng paa ko. Ma-absorb ko ang init para hindi masyadong mainit. Maniwala ka sa akin. Ano, hindi ka naniniwala sa akin? Perfect score ako sa science noong college entrance exam. Natatawa ako sa swerte ko, nakasama ko ang pinakamaganda at pinakamatalinong babae sa mundo. E di ihulog mo na ako agad. Asawa kita, pero pinagdusahan mo ang hirap. Hindi ako naging mabuting asawa. Ngayon, bayad na lang ito sa hirap mo. Ayokong bayaran mo ako. Basta ikaw ayos lang. Kapag nasaktan ka, hindi ako marunong mag-alaga, ako ang masasaktan. Ikaw naman ang mag-aalaga sa akin. Tigil na, tigil na. Ali, pasensya na, ang bigat ko kasi. Kung mas magaan lang ako, hindi ka mahihirapan. Mag-asawa tayo, hindi ka pabigat. Yakapin mo ako ng mahigpit. Ali, kamusta ang paa mo? Tingnan ko. Hindi na basta nandyan ka, hindi ako masasaktan. Doktor, tawagin ang doktor. Ang tigas pa rin ng ulo mo, pamilya tayo. Bakit hindi mo na lang sabihin ng maayos? Nanay, ang batas ay batas, hindi na siya parte ng pamilya Pin. Umalis ka na. Tama, paalisin mo sila, wala na sila sa Kin. Asong ulila ka na lang, tingnan natin kung paano ka magyabang. Ang mga tao ko, alisin ko. Ang mga gamit ko, kailangan kong dalhin. Noong 18 anyo si Kin ang pamunuan ang kumpanya. Bangkarote na ang Kin Group, shell na lang, nitong mga taon. Kung hindi ginamit ni Kin ang pera ng kanyang kumpanya, para iligtas ang sitwasyon, matagal nang bumagsak ang Kin. Malaki ang negosyo ng pamilya Kin. Paano sila mabibigo? Dahil sa mga tulad mong peste sa pamilya Kin. 15 taon na ang nakalipas. Ginamit mo ang dahilan na tulungan ang kumpanya ng Hi para manghiram ng 1 bilyon. 14 na taon na ang nakalipas. Ikinubli mo sa matanda at kinuha ang huling likidong asset ng kumpanya na nagdulot ng lubos na pagkasira ng financial chain. Gusto mo bang ipagpatuloy ko? Kasuklam-suklam. Walang ganong bagay. At kahit meron, ibinigay yun sa akin ng matanda. Ibalik mo ang pera. O bayaran mo ng 100 beses ang ginawa mo sa asawa ko. Kung hindi, handa kang makipaglaban sa korte kasama ang Kin. Nanay, hindi pwede ang kaso.
Ang Hi ay umaasa lang sa Kin. Para sa kasalukuyang estado nito, kapag nalaman ng iba na nag-away ang dalawang pamilya, tiyak na iba-blacklist tayo ng buong industriya. Nanay, Nanay, tulungan mo ako. Sarili mong kasalanan. Ikaw ang bahala. Matanda na ako, hindi ko na kayo mapapakialaman. Nanay. Ali, hindi, Chin. Mrs. Kin, nagkamali ako. Pasensya na, kasalanan ko lahat. 100 beses, isa hindi pwedeng kulang. Ali, pumunta tayo sa ospital. Okay lang, huwag kang matakot. Director Wu. Ako na lang kaya. Salamat, mahal. Masakit ba? May paraan ako para hindi masakit. Anong paraan? Talagang nakakuha ng puso ni Lee ang probinsyana. Ano naman? Mamamatay din naman siya. Responsible si Lee, basta mauna akong makuha siya. Kapag namatay na ang probinsyana, siya at ang pamilya Pin, ay magiging akin na lang. Wow, ang ganda. Guguhitan kita ng larawan, okay? Okay. Diyos ko, paano naging ganito kagwapo ang isang tao? Lumihis ka, huwag lumingon. Ang gwapo mo kasi kapag lumingon. Hindi ko kayang iguhit. Magkasama kaming lumaki ni Kin. Ngunit hindi ko pa siya nakikitang ganito kasaya at masaya. At hindi ko rin siya nakita na ganito kaganda ang trato sa isang babae. Napakabuti ng asawa, sayang lang. Kung hindi magtatagumpay ang pagdevelop ng gamot, ang dalawa ay magiging... Hey! Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng bulaklak ng phoenix? Ang swerte at kaligayahan, Ali, sana sa buhay mo. Ikaw ay maging masaya at maligaya. Ang fire tree ay may ibang kahulugan, ito ay muling pagsilang at katatagan. Salamat kung hindi kita nakilala. Hindi ako magiging ganito katapang ngayon. Ali, salamat. Kung hindi mo ako tutulungan, hintayin mong makuha ang bangkay ng anak mo. Ating Oppo MO. Siege. Ali. Sayang, ang ganda ng drawing ko, pero mas maganda yung kuha niya. Kasi wala ka sa drawing eh. Bukas pa na po yan. Ng photographer para mag-picture muna tayo. Tapos i-drawing mo, okay. CJ, Tangga. halika. Uminom ka ng gamot. Ali, hintayin mo. Maghahanap ako ng tao. Ako lang ang para SIO. Kuya Lai. Bagay tayo, ako ang pinakaangkop na babae para sa'yo. Umalis ka. Ali,
Lumabas ka. Kin, atake sa puso Montag na naman. Jiang Ming, pwede bang lumabas ka muna? Ah, Kasalanan ko. Dahil sa pag-aalinlangan ko. Kaya lumala ang sakit mo. Lumabas ka. Ali, mahal kita. Ayokong mamatay ka. Gusto kong mabuhay kang maayos. Pero alam mo bang mamamatay ka? Pero kung hindi ganito, mamamatay ka. Ayokong mamatay ka. Dapat kang mabuhay ng maayos. Ali, ikaw ang pinakamagaling na negosyante sa mundo. Pinakamaasikaso na asawa. At pinakamabuting lalaki sa buong mundo. Ali, ayokong makita kang nahihirapan sa sakit. At ayokong makita kang maagang mawala sa mundo. Kung kailangan ang buhay ko para sa iyo. Handang-handa ako. Bakit ka ba ganyan katanga? Hindi ako tanga. Ako ay isang ordinaryong tao lamang sa malawak na mundo. Pero ikaw ay iba para sa mundong ito. Mas mahalaga ka. Marami pang mahahalagang bagay ang naghihintay sa iyo. Maaari kang maging malaking tulong sa bansa, sa lipunan, at magbigay ng mas malaking kontribusyon. Ikaw ay mas kapakipakinabang kaysa sa akin. Kaya nga, hindi ako tanga. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Ayaw mo ba sa akin? Hindi pa ako handa. Gusto kong maghintay muna. CJ, ang pisikal na pagiging malapit ay pansamantalang makakapagpaginhawa sa iyong karamdaman sa puso. Pero hindi ito ang tunay na solusyon. Kaya, Kaya pakiusap, bilisan niyo ang paggawa ng gamot. Na makakapagligtas sa akin at sa kanya. malaki na ang aming naabot. Kung gayon, Ginoong Qin, narito ang hinihingi ninyo. Ang mga ito ay masyadong bata. Sa totoo lang walang babae, na ayaw ng kotse at bahay. hindi siya ordinaryong babae. Ali, bakit mo pa ako sinundo? Dapat lang. Tara na. May gusto ka bang panoorin na pelikula? May gusto ka bang kainin na pagkain sa kanluran? Gusto mo bang manood ng mga bituin o maglakad-lakad saan man? Ali, kapag kasama kita, masaya ako sa lahat ng ginagawa natin. Gusto kong samahan ka sa lahat ng bagay. Diretso tayong ikinasal, nilaktawan ang pagliligawan. At ang paghingi ng kamay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Hindi dapat magdusa si Ginang Qin. Ali, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Kaya hindi na mahalaga ang mga prosesong ito. Ali, mas gwapo ka kapag nakangiti. Sa susunod, tandaan mong laging bumiti. Alam mo ba, sa totoo lang, ang pinakagusto kong gawin kasama mo ay ano? Ang bagay na yon. Gusto kong maghanda pa. Hindi iyon ang bagay. Ali, ang ganda ng pelikula. Maganda rin ang mga bituin basta kasama ka. Masarap ang Chinese food, masarap din ang Western food, ang importante. Ang kasama kong kumain ay ikaw. Ali, gusto kong magtagal. Kasama ka. Wow, ikaw gumawa nito. Noon pa ako nag-abroad. Gusto kong kumain ng masarap at busog. Basic lang ito. Halika.
Tikman mo. Ang sarap. Parang chef ng 5-star hotel. Ginawa ng asawa ko, syempre ubusin ko lahat. Tamang-tama ang tamis. Ali, ito ang pinakamasayang araw ko. Kahit isang araw lang. Sapat na. Sa bawat araw kasama kita. Hindi pwede. Sa hinaharap kasama mo rin ang anak natin. Hindi lang ako. MS Mu, hindi ako tumatanggi. Si Kin ay hindi pwedeng mamatay. Kung may mangyari sa kanya, hindi lang itong maliit na ospital. Patong ekonomiya ng Sioux City, babalik ng 20 taon. Sino nagsabing patayin siya? Hindi ba siya naghihintay ng gamot para kay Wensin? Bigyan mo siya ng gamot. Hindi pa tapos ang gamot? Tangstern. Wala talaga. Wala rin bang peke? Hindi. Kung may mangyari kay Kin, papatayin ako ni Kin. Siya ang mamatay. O ang apo mo ang mamatay. Ikaw ang pumili. Tsingkin, kung mahal mo siya, tulugan mo na, kaya mo yan. Ali, gagalingin kita agad. Tama pala ang sinabi ni Mu Chanjiao. Totoo lahat. Anong nangyari sa'yo? Wala, bumalik na ako. Jiang Ming. Ginong Kin. Alamin kung sino ang pumasok sa kwartong ito at nambasto sa asawa ko. Opo. Huwag na. Walang pumasok. May itatanong ako sa'yo. Anong nangyari? Ikaw ba ay may itinatago sa akin? Meron. Pero lahat ay tungkol sa trabaho. Ayokong marinig mo ang mga masasamang tao at bagay na ito. At maabala ang isip mo. Gusto kong ang oras natin ay puno ng magagandang alaala. Alin ba ang tunay na ikaw? Ang dami mong ginawa para sa akin. Kahit alam kong gusto mong patayin ako, hindi ko kayang isiwalat ang katotohanan. Sin. Ipagkatiwala mo lahat sa akin. Okay. Okay. Kahit alam ko ang katotohanan. Mahal pa rin kita. Gusto kong bigyan ka ng sorpresa. Pero bigla akong natakot. Pero ngayong nakikita kita, wala na akong takot. Kainin mo ito para hindi ka na masaktan. Esan, Masama ba ang pakiramdam mo? Hintayin na lang natin.
Sinsin. Okay ka lang. Hindi ako namatay. Siyempre hindi ka mamamatay, sabi ko, magiging maayos tayo. Saan si Direktor Bu? Bakit ganito pa rin si Sinsin pagkatapos niyo ng niya? Sinsin ay ganito pa rin. Ginong King, umalis na si Director kasama ang pamilya niya papunta ibang bansa. Wala na siya sa ospital natin. Iligtas mo siya, iligtas mo ang asawa ko. Pwede kong tanggapin ang kahit anong kondisyon. Sedge, susubukan namin. Diyos ko, pakiusap huwag mo siyang pabayaan. Handang-handang mag-vegetarian at sumamba habang buhay. Basta gumaling lang siya, handa akong magsakripisyo ng lahat. Kahit ang buhay ko. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng isang taong pera lang ang alam at walang puso. Pero hindi pwedeng mawala ang isang maaraw at mabait na tulad niya. Paano mawawala ng araw ang mundong ito? Qin Yi. Nalaman na si MS Mu. Sa totoo lang, hindi talaga nagtagumpay ang pag-develop ng gamot. Dinukot niya ang pamilya ni Dian Wu at pinilit ni Dian Wu na lokohin kagamit ang peking gamot. Anong ginawa niya sa gamot? Hindi pa namin nalalaman. Ngayon din, gusto kong mabangkarote ang buong Mu family. Teka, ang buong angkan ng Mu family. Kasama ang lahat ng malalapit sa kanila. Kung may mangyari kay Mrs., pagsasamahin ko sila. Opo. Kumusta na ang asawa ko? Nakapasok na sa puso ang lason at dahil sa pagsagip sa'yo, ubos na ang lakas niya. Nakaligtas siya, pero kung magigising, tadhana na ang bahala. Gamitin ang lahat ng paraan, kailangan siyang gumaling. Handang ibigay ang lahat para sa kanya. Kinye, huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat. Sana. Mahal kita. Hindi kita kayang mawala. Pangako mo sa akin, gagaling ka agad, ha? Hintayin mo ako. Babalik ako agad. Kinye, wala kaming alam. Ipatawad mo na kami. Talagang wala kayong alam. Wala kaming alam. ISA, ang nanay mo ay sangkot sa illegal na pera. ISA, ang tatay mo ay nagtatago ng buwis. Pumili ka. Sino ang unang ipapasok mo? Ikaf. Ayaw ko rin naman ng ganito. Dahil lang sobrang mahal kita. Like tayo dalawa. Magkatugma at may pinagsamahan ng maraming taon. Si Wensin ay isa lang. From di na galing sa probinsya. Ako. Huwag mong insultuhin ang asawa ko. Nasaan ang antidote? Wala. Ginong Kin. Isa lang siyang anak namin. Pakiusap. Palayain mo siya. Ginong Kin. Ako, alam ko kung sino ang nagbigay sa kanya ng gamot. Nanay. Iya. Ginong King, hindi ko talaga alam na ang gamot na yon ay para sa inyong asawa. Kung alam ko lang, kahit 100 tapang, ay hindi ko gagawin yon. Antidoto. Gagawan ko agad ng paan, sa lalong madaling panahon, pangako. Kung may masamang epekto ito sa katawan ng aking asawa, sisiguraduhin kong ang natitira mong buhay ay sa kulungan mo gugulin. Oo. May pagbabago ba sa kanyang kalagayan? Lalong lumalala ang mga indikasyon. Kung sa loob ng 1 buwan ay hindi siya magigising, baka kailangan na nating ideklara ang brain death. Sa puntong iyon, talagang wala ng pag-asa. Kahit 1 minuto lang, hindi kayo dapat sumuko. Siyempre naman. Pero,
Kailangan mo ring maghanda sa isipan. Hindi kita pababayaan na mamatay. Hindi kailanman. Bakit hindi sila pumunta sa templo para lumuhod ulit? Sabi nila, mas nagpapakita ito ng debosyon. Mas epektibo ang healing. Mag-abuloy na lang tayo na mas maraming insenso. Pareho lang iyon. Dapat mag-abuloy ng insenso at dapat ding lumuhod. Ginong Qin, may nahanap na paraan ang doktor para malunasan ang inyong asawa. Sabihin mo na. Ang gumawa ng problema, siya rin ang makakalutas. Ang sakit sa puso mo, tanging ang iyong asawa lang ang makakagamot. At ang kalagayan ng iyong asawa ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Pero ang bagay na ito, lubhang mapanganib tulad noong inulungan kanya. Paano ko siya matutulungan? Sabihin mo na. Nalunasan na ang laso ng inyong asawa, pero sobrang nanghina ang kanyang dugo. Kailangan ng blood transfusion, pero ang magbibigay ng dugo ay ikaf lang. Hindi ba pagpapalit ng buhay iyon? Hindi pwede. Tumahimik ka. Kahit ang buhay ko ang kapalit ng kanyang buhay. Iyon ang dapat. Ang buhay ko sa kanya ko nakuha. Hindi naman ganoon, siguradong may masamang epekto sa katawan. Pero sa maikling panahon, hindi pa ito magiging banta sa buhay. Kung gayon, maghanda na tayo ngayon din. Ginoong Qin, ang pagkuha ng dugo ay may panganib na magkaroon ng impeksyon. At pagkatapos makuha, hindi sigurado kung tatanggapin ng katawan ni Mrs. Hindi pa sigurado. Ngunit ang pinsala sa iyong katawan ay hindi na mababawi. Kunin mo. Ginoong Qin. Pag-isipan Montag muna. Habang kaya mo pang alagaan si Mrs. Paano kung Kung hindi siya mabubuhay, hindi rin ako mabubuhay ng mag-isa. Sa daan patungong impyerno, magkasama tayo at hindi tayo malulungkot. Ang daming dugo na inilabas niya. Tiyak na masakit iyon para sa kanya. Hindi talaga pumapasok ang dugo. Masyado bang malamig ang mga ugat? Hindi paren pwede. walang problema sa mga ugat ng pasyente? Sa ganitong sitwasyon, siya mismo ang tumatanggi. Tinatanggihan niya. Sa palagay ko, hindi lubos na nawalan ng malay ang pasyente. Mahil alam niya na ito ay dugo mo. Ayaw niyang gawin mo ito. Kaya, ayaw niyang tanggapin ang transfusyon. Bakit ka ganyan katanga? Muntik na kitang mapatay, iniisip mo pa rin ako. Kung ayaw mong tanggapin, kukuha ako ng pangalawa, pangatlong bag. Hanggang sa tanggapin mo ito. Kung hindi, kukunin ko ang lahat ng dugo ko at sasamahan kita sa huling paglalakbay. Ginong Qin, huwag mo nang kunin. Isang buwan pa lang. Ang tanda mo na, kung kukuha ka pa, mamamatay ka. Sabi ng doktor, gumaganda ang kanyang kalagayan. Ibig sabihin, epektibo ang gamutan. Hindi na magtatagal. Gigising na siya. Ginong Qin. Pakyos up. Pakiusap, ipagpatuloy nyo. Himala, ito ay tunay na himala sa medisina. Gising na siya. Hindi pa siya gising, Ginong Qin. Tingnan mo muna ito. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Ito ay routine check-up report ni Mrs. Buntis siya. At Campbell pa. Maganda ang posisyon at malusong. Salamat, Sinsin. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Salamat sa paglutas mo ng lahat ng aking mga problema. Mula nang ipanganak, ako ay na-diagnose na may sakit sa puso. Ngunit ang pamilya Qin ay ika-negatibo 19 na henerasyon ng nag-isang anak. Sa mga nakaraang taon, hindi ako naghahanap ng doktor, nag-aaral lang ako. Pakiramdam ko ay madilim ang buhay.
Pakiramdam ko, ako ay parang patay na naglalakad. Pero ngayon, kumpara sa paghihirap na naghihintay kang magising, wala na yon. Sinsin, maraming tao sa paligid ko. Pero wala akong gustong ibahagi o ipahayag sa kanila. Hanggang sa nakilala kita. Marami talaga akong gustong sabihin sa'yo. Pakiramdam mo naman ako, okay lang. Mahal. Sinsin, alam mo ba? May baby na tayo, salamat sa pagbibigay mo sa akin. Ng karapatang maging ama. Tumayo ka na. Sabihin mo sa akin, hindi lang ako ang masaya. Sinabi mo, nasasamahan mo ang ating anak habang lumalaki. Naririnig mo ako, di ba? Tiyak na naririnig mo. Masaya ka rin tulad ko, di ba? Kinye, Sabihin, kung gusto mo mapanatili ang buhay ng misis at ng sanggol sa tiyan, kailangan dagdagan ang dami ng dugo araw-araw. edi dagdagan. Pero, malaki ang pinsala sa iyong katawan, mataas ang panganib. Maaring mawala ang buhay mo anumang oras. Kaming apat ay isang buhay. Basta sila ay ligtas, kahit ang buhay ko ang kapalit. Sulit. Tingnan mo, mas maganda ba itong may tali? O itong may buttons? Sinsin, tingnan mo, bumili ako ng bulaklak para sa'yo. Tinye, napakahina na ng iyong katawan. Magpahinga muna, huwag mag-alala, gagawin namin ang lahat. Paaalagaan ang misis at ang bata. Ang mabuting tao ay may mabuting kapalaran. Huwag kang mag-alala, Kinye, magiging okay ang misis. Kinye, congratulations, lalaki ang unang naisilang. Nasaan ang misis ko? Huwag kang mag-alala, stable ang kondisyon ng misis. Nagsisilangan na ng pangalawa, malapit na itong lumabas. Kinye, Doktor, bilis, dalhin sa emergency room. Wensin, Kinye, nagising ka na rin. Mabuti at gising ka na. Tingnan mo ang bata, unahin mo ang bata. Anak Montag Sia. Hindi mo pa siya masyadong nakikita o nahahawakan. Medyo payat lang siya, pero malusog. Kagaya mo noong bata ka, ang cute. nasaan ang asawa ko? Ayaw mong sabihin. Ako na ang hahanap. Alay. Umalis na siya. Gumaling na siya, nasaan siya? Alam ko na. Walang magyayari sa kanya, siya ang pinakamatingkad na bulaklak ng flame tree. Sumisimbolo ng tibay at muling pagkabuhay. Kinye. Nung kinuha ang pangalawang anak, biglang bumagsak ang timbang at kalusugan ni Mrs. Hindi pa nailalabas ang bata, si Mrs. Umalis na si Mrs. Isang bangkay. Dalawang buhay. Kinye, napakahina ng katawan mo. Kung hindi ka magpapagamot ng maayos, maaaring mamatay ka. Nasaan ang asawa ko? Nasaan siya? Alay. 3 araw kang nahimatay. Nakremate at nalibing na siya. Sa libingang inihanda mo para sa kanya. Kinye. Ang ganda. Ng ngiti mo. Laging nakakagaan ng loob. At nakakainit ng puso. Pero nangako ka sa akin habang buhay tayong magkasama. Bakit mo ako iniwan? Kinye. Wala na si Mrs. Hindi, ayaw kong maniwala.
Kinye, magising ka. Hayaan mong makapahinga si Mrs. Kinye, pakiusap. Tanggapin mo na. Umalis kayo. Hey! Mas mabuting hayaan siyang maglabas ng nararamdaman. Pakiramdam ko ang laki ng kawalan sa puso ko. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng patay na nagsingsin. Ang lupit mo. Bakit ka pa kasi nagpakita sa harap ko? Binigyan mo ako ng pag-asa. At saka mismong kamay mo ang sumira. Master Chin. Huwag po, Master Kin. Sa hinaharap, kasama mo pa rin ang ating anak. Hindi pwedeng ako lang. Magkaugnay ang puso ng ama at anak. Alay. Para sa kanya. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Siya si Wensin. Ang regalong ibinigay niya ng buong puso. Ang buhay ko ay galing sa'yo. Hindi ko dapat sayangin. Aalagaan ko siya hanggang sa lumaki. Katulad mo. Magiging maliit na araw. Paumanhin. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan. Pero ayaw talagang magsalita ni Dabao. Payo ng doktor na ipagpatuloy ang paggamot pero ang hirap na dinanas ko noong bata ko. Ayaw kong maranasan ulit ng ating anak. Pero huwag kang mag-alala. Kasama ko siya palagi. Mahal ko siya kasama na ang pagmamahal mo. Master Kin, may problema. Ang bata. Nawawala. Paano nangyari na nawawala? Kanina ay naglalaro kami ng taguan. Nakita ko siyang nagtago sa likod ng artipisyal na bundok. Pero hindi ko na siya makita. Nawala rin ang signal ng cellphone. Sinadya niya ito, Prada. Umalis na naman ang bata. Ay lockdown ng buong lungsod, hanapin siya. Sige. Talagang kamukha ko. Kuya, mabango at malambing na kapatid, hindi mo ba gusto si Obao? Gusto kayo. Kung gusto mo, bakit hindi mo yakapin? Sabi ni Mome, kapag gusto mo, dapat yakapin. Kapag masaya, dapat yakapin din. Kapatid. Kuya, Siya Obaw, kanino ka nagsasalita? Mome, nagkukwento ako kay Stitch. Malikot ka. Ano ang pangalan mo? AKO-SI Chinchuyang. Eddie ang dade ko AF Lee Dongpin. Kaya pala King ang pangalan ko. Gusto MOBASI Mommy? Gusto ko yung pinakamaganda at pinakamabait na nanay sa buong mundo. Pinakamalakas na nanay. Wala akong tatay, wala kang nanay, at magkamukha tayo. Talagang magkadugo tayo. Alam mo ba kung bakit tayo nagkahiwalay? Mukhang wala kang masasagot, no? Subukan muna nating magpalit para matest ko. Ano peng-hinihintay Magpalit tayo ng damit. Dito ka na muna, alagaan mo ang nanay ko. Ako naman ang pupunta sa tatay mo. Kapag hindi maganda ang kalagayan niya, babalik ako. Hehe. Mahahanap ka ng tatay mo dito. Huwag kang mag-alala, magkikita pa tayo. Hindi ko pa nakikita. Sigurado ka bang dito? Sigurado. Ayon sa CCTV ng Traffic Police, ang huling lugar na pinuntahan ng bata ay itong kalye.
Ito ang signal ng lokasyon ng bata. Buti na lang ay ligtas siya. Pasensya na. Hindi kita naalagaan ng maayos. Sabihin mo lang sa akin ang gusto mo. Huwag ka nang alis ulit, okay? Wow, ang cool ng piting buhok. Ang galing ng tatay mo. Paano naman ako aalis? Pwede bang sunduin kita ngayon? Kung ayaw mo, okay lang. Maghihintay ako. Basta, ingatan mo ang sarili mo. Siyempre naman. Ang bait-bait ng tatay mo. Ang daldal ng tatay mo. Binuksan ko ang location para sanduin mo ako. Una pala, gutom na ikaw. Dalhan mo ako ng masarap. Simula na ng pagsubok. Oo. Hindi lang nagsalita ang bata. Tinawag ka pa niyang tatay. Tiyak na narinig ng ina mo ang sinasabi ko. Tinutulungan niya ako. Wow, ang pogi at mayaman ng tatay mo. Ito ang yakap ng tatay. Hindi kasing bango at lambot ng nanay. Pero ang init at safe pakiramdam. Sa wakas, nagbunga ang paghihirap ni Kin. Tatay, gutom na ako. Tara, kumain tayo ng masarap. CJ, kain na. Dahan-dahan lang. Kung kulang, order pa tayo. Malaki ka na talaga. Hindi mo na kailangan ng tulong ko sa pagkain. Ilang oras ka lang nawala. Parang ang laki ng pinagbago mo. Ito ang patunay na naririnig tayo ng ina mo sa langit. Ay gaano kagaling na presidente. Hindi makakaiwas sa pagiging love stroke. Kin Ye. Nagsisimula ng maitim ang buhok mo. Ang tagal ng puti ng buhok mo. Sa wakas ay naging itim na. Normal lang yan. Sinabi na ng doktor noon. Ang puti ng buhok ko ay dahil sa mahinang dugo at enerhiya. Ang golden blood at ang napakagandang kapalaan ni Mrs. Ang pinakamabisang gamot ko. Basta gumaling tayong lahat. Ang itim kong buhok ay natural na tutubo ulit. Buhay na ulit si Mrs. Bumalik na siya. Buhay naman talaga SI Mommy. Paano mo nalaman? Nakita mo ba siya? Hindi lang nakita, araw-araw ko pa siyang kasama. Alam mo ba kung nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya ngayon, pwede ba? Naku, masyadong excited, nasabi ko. Nitong mga nakaraang taon. Madalas banggitin ni Mommy si Kuya, pero hindi kailanman si Daddy. Kapag tinatanong ko siya tungkol kay Daday, malungkot siyang tumatahimik. Akala ko patay na si Daddy. Tiyak na nasaktan ni Daday si Mommy. Kaya naghiwalay sila at ayaw na ni Mommy kay Daddy. Kaya nahiwalay ako kay Kuya. Talagang ang gwapo at mayaman. Ay mga manyak. Ayaw mo bang makita si Mommy? Gusto kayo. Hindi lang makita, gusto kong habang buhay kasama si Mommy. At SI Kuya. Ang sarap ng buhay ng manyak. Si Mommy naman, hirap magtrabaho para sa pamilya. Dapat kunin na lang natin ang yaman ng manyak, hehe. Hindi ka ba nakita ni Mommy? Parang nararamdaman mo lang na buhay siya. Hindi. Nakita ko talaga si Momay, katulad niya sa litrato. Napakabait at napakainit ng piso. Dalhin mo ako sa kanya ngayon, pwede ba? Pero hindi ko maalala kung ano ang pangalan ng lugar na yun. Hintayin mong maalala ko, dadalhin kita kapag naalala ko. Kalmahan mo. Hindi nagsisinungaling si Daba. Malaki ang pagbabago ngayon. Tiyak na nakita niya talaga ang kanyang mommy. Huwag magmadali, huwag nating takutin ang bata. Hintayin nating maalala niya. Makikita na natin siya. I search ang buong lungsod, hanapin si Mrs. Halika. Ang ganda-ganda ni Mommy ngayon, nakakagutom. Ang bait-bait ng baby natin ngayon. Pero ang bait mo ngayon, parang may kakaiba. Sabihin mo nga, nanonood ka ba ulit ng mga short video? At ginagawa akong test subject. Mahal kayo SI Mama.
Siya o Bao, ano nang nangyari sa boses mo? Parang may problema. Umiyak, masakit. Bukas ay gagaling na. Kasalanan ko, sobrang busy kaya walang oras para sa'yo. Kaya gusto mong lagi kang kasama ni Mama. Pero dapat mong pangakuan si Mama kahit gaano mo siya kamis. Huwag kang lalabas mag-isa para hanapin si Mama. Delikado ito, alam mo ba? Tara, kumain tayo. Pwede bang ibigay sa akin ang bahay na ito? Siyempre naman. Yung yon at yon, pati yon, pwede bang ibigay sa akin? Pwede bang ibigay kay Mama lahat kung nandito siya? Kung buhay pa siya, hindi lang ito. Kahit buhay ko ay ibibigay ko. Mukhang hindi nagsisinungaling. Pero bakit kayo naghiwalay ni Mama? At bakit ayaw niyang kausapin siya? Si Davao ay hindi kusang lumalapit sa kahit sino. Tiyak na nakita niya ngayon ang kanyang mama at itinuro sa kanya. Mahal, nasaan ka na ba talaga? Baka tulad sa teleserye, may masamang naghasik ng gulo. Nagkaintindihan sila Daddy at Mama, kailangan kong alamin ang totoo. Daddy, pwede mo bang kwentuhan ako para makatulog? Pareho lang, kwento and I Mama. Sabi ng doktor, mahilig si Davao sa sarili niyang pantasya. Tiyak na inisip niya ng maraming beses na kinukwento siya ni Mama. Anong gusto mong marinig, Davao? Kwentuhan kita ni Daddy. Pwede bang kwento and I Daddy at Mama? CJ, Dapat totoo, huwag kang magsinungaling. Engan, Sa puso and I Daddy, ano SI Mama? Ang sakit, mahal na mahal nila ang isa't isa. Pero hindi nagkatuluyan, tiyak na may masamang gumawa, hindi pwede. Kailangan kong makipagtulungan kay Kuya para magkasundo ulit sila Daddy at Mama. Ang lambing mo, gusto mo laging hinahalikan. Bago ka bumangon, dahil ang cute ng tulog mo ngayon. Bigyan kita ng halik. Mama, Anak, mamaya pupunta ako sa opisina. Dapat kang magpakabait sa bahay, huwag kang lalabas mag-isa. Huwag kang magtatago at lalabas, alam mo ba? Pupunta na ako sa opisina. Kuya, gusto mo bang magkasama ulit si Mama at Dade? Siyempre gusto, sundin mo ako, ganito ang gagawin natin. kahapon lang kayo nakita ni Mama, di ba? Gusto mo bang makita si Mumi araw-araw? Siyempre gusto, pero Nanaginip ako kagabi, nakita ko si Mumi sa panaginip. Sabi niya pupunta siya dito ngayon, kaya dinala kita. talaga palang hindi totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa pagpunta niya. Nasa sarili lang siyang mundo. Kausapin mo si Mome, maririnig niya at lalabas para makita ka. Dapat tuloy-tuloy ang pag-usap, kaya mo ba? CJ, may magandang balita ako, nakakapagsalita na si Davao. Pero kapag nagsimula na, hindi na tumitigil. Parang gusto niyang bawiin lahat ng hindi niya nasabi nitong mga nakaraang taon. Dati, akala ko katulad ko siya. Tahimik at hindi masyadong nagsasalita. Ngayon, akala ko katulad mo na siya. Matalino at adorable. Mome, nawawala ako, sanduin mo na ako. Saan napunta ang batang ito? Mukhang mahilig sa fairy tale si Emma Wen. Pagkatapos noon, lahat ng bagay tungkol sa kanya ay ginawa ayon sa estilo ng fairy tale. Halatang Ets lovers, talagang sila ang ating daddy at mommy. Honey, ikaw ba talaga yan?
Hayaan mo siyang umalis. Boss Chin, Magpadala ng 2 tao para sundan siya. Protektahan siya. Dinala na niya ang bata. Malayo pa ba ako? Dabaw. Itong mga nakaraang taon, masaya ka ba? Mabe SI Daddy, Miss KOSI Mommy. Sabi niya, mabait sa kanya si Daddy at masaya siya, pero akala niya. Dahil meron siyang dada, wala siyang mumay, kaya malungkot siya. Mommy, nagakamali KONI kaya kay Daddy. Hindi kami sinaktan ni Daday, yung masamang tita ang gumawa nun. Kung hindi dahil sa paggamit niya ng sariling dugo para sa amin, wala kami ngayon. Mommy, pakiusap, patawaran mo na SI Daddy Mommy. Patawaran mo SI Daddy. Boss Kin, ito ang lahat ng records ni Madam. Pagkatapos niyang umalis sa ospital. Wang Shan. Oo. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Madam. Ang kanyang ate ang Obgin na nag-opera kay Madam. Noong bigla kang himatayin, stable naman ang kondisyon ni Madam. Kaya sa iyo muna kami nag-focus. Pero ang Totu, gising na si Madam nang ilabas ng doktor, si Young Master. Humingi siya ng tulong kay Iyarwang. Nagkasundo ang dalawa na magpanggap na patay para makalaya. Ang kalagayan ng katawan ni Mrs. ay palaging mahina. Hindi lang kami, pati ospital ay naniwala na totoo. Gaano kaya kasakit? Para paggising niya, agad niya akong iniwan. Ipaghanda ang mga regalo. Sunduin si Mrs. Pawi. Opo. Ngayon din, gusto kong mabangkarote ang buong mo family. Hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol sa gamot. Akala ko pinanatili niya ang kalusugan ko, pinanatili ang bata. Para lang ipagpatuloy ang lahi ng Kin family. Yun pala, nagkakamali ako. Napalaki niya ng maayos si Dabo. Habang siya ay nagkukulay puti na ang buhok. Dabo at Sia Ubao, pareho naming iniisip ang isa pang bata. At iniisip din namin ang isa't isa. Mommy, ikakazel kabiye kay Daddy? Kasalanan ko lahat ang tagal kong nagkamali sa kanya. Kaya't napahiwalay kami kay Dabo ng napakatagal. Sa pagkakataong ito, desidido akong pakasalan siya. Yihi. Ali, payag ka bang pakasalan ang iyong maliit na araw? Hindi mo pa ba ako susuotan? Ang buhok mo naging itim na. Dahil bumalik ka na. Ang mga taong ito na nabubuhay ako, hindi lang dahil si Dabo ang sumusuporta sa akin, kundi dahil naniniwala akong buhay ka pa rin. Ang ating mga dugo matagal nang naghalo, sabay mabuhay at mamatay.